Ang pagtanda dahil sa kapangyarihan. Ang nakakatakot na kwento ni Maha sa nakaraan. Pag-usapan natin yan mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin natin ang nakaraan ni Maha Zoldyck. At ang kwento na ito, ayon sa story ni Boy Anime. 100 taon na ang nakararaan sa mundo ng mga tao. Isang binata na nagmula sa bantog na angkan ng mga mamamaslang ng Zoldyck pamilya. Ang lubhang kinatakutan sa kilalang mundo. Dahil ang binatang ito, ay napakawalang puso sa pagkitil ng buhay, at ang lahat ng kanyang target ay namamatay. At ang binata nga na yan ay walang iba, kundi si Maha Zoldyck. Simula bata pa lamang si Maha, nagsanay na siya na nagsanay, para mapalakas ang kanyang katawan. At sa murang edad, pagkitol na ng buhay ang kanyang kinamulatan, dahil ito ang trabaho ng kanilang pamilya. At para lalo siyang gumaling sa kanyang propesyon na tinatahak, iba't ibang klaseng training ang kanyang ginagawa, para lang mapalakas ang kanyang sarili. At sa kanyang pagtsatsaga, tagumpay si Maha na maging malakas. Pero kahit malakas na siya, laging sinasabi ni Maha Zoldyck sa kanyang sarili na kulang pa nga daw ang kanyang lakas, at kailangan na maging mas malakas pa siya. Napakaraming buhay ang tinapos ni Maha sa nakaraan, at ang lahat ng kanyang nakakalaban ay namamatay. Kaya umugang ang kanyang pangalan sa buong mundo ng known world. At maraming matataas na tao ang kumukuha kay Maha sa kanyang napakagandang serbisyo para ipatrabaho ang kani-kanilang kalaban at mga kaaway. Dahil pag si Maha Zoldyck nga ang kinuha nila, alam nilang mission success na, at goodbye enemy pa. Pero sa kabilang banda, meron ding mga matataas na tao ang gusto nang ipaligpit ang magaling na mamamaslang. At umupo rin sila ng iba't ibang assassin at bounty hunter para lang itumba si Maha Zoldyck. Ngunit ang lahat ng kanilang pinadala, inubos lang ng mamamaslang. At sa sobrang galing at lakas ni Maha, siya na ang hinirang na strongest assassin sa kilalang mundo. Ang lakas ni Maha Zoldyck, lumakas pa ng lumakas, kada lipa ng panahon. Hanggang umabot na ang kanyang lakas sa sukdulan. Ang pinakamalakas na antas na maaring marating ng tao, ay nakamit na ni Maha. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa rin siya nakontento sa kanyang lakas na tinataglay. At sabi niya sa kanyang isipan, na gusto niya pa ng mas malakas na kapangyarihan. At parang hindi makontento si Maha sa lahat ng lakas na kanyang natatamasa. Para sa kanya, kulang pa rin kung ano man ang lakas na meron siya. Kaya si Maha, naghanap pa ng paraan kung paano pa madadagdagan ang kanyang lakas at kapangyarihan na tinataglay. Hanggang malaman niya ang patungkol sa kabilang mundo ng madilim na kontinente. At nalaman niya na sa mundong iyon ay punong-puno ng malalakas na nilalang na nabubuhay. At nalaman niya rin na doon niya makukuha ang nag-uumapo na kapangyarihan na kanyang pinapangarap.
Kaya si Maha Zoldyck, hindi nag-alinlangan na pumunta sa kabilang mundo ng mga halimaw. At sa kanyang pagpunta sa Dark Continent, nasaksihan ni Maha, ang nakakatakot na presensya ng itim ng mundo. At nung makita niya ito, labis siyang sumaya. Dahil nararamdaman daw niya, na dito niya mahahanap ang kapangyarihan na kanyang inaasam. Maraming halimaw ang nakalaban ni Maha, sa delikadong kontinente. Pero nagtagumpay siya na makuha ang isang kapangyarihan sa Dark Continent. Ngunit nang makuha niya ito, sa sobrang lakas ng nasabing kapangyarihan, hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Kaya si Maha, gumawa ng pinagbabawal. At sabi niya sa kanyang isipan, na hindi daw siya pwedeng mamatay. Lalo na nakita niya na, at napasa kamay ang hinahangad niyang kapangyarihan. Kaya sa kanyang ginawang pagbabawal, sumumpa siya sa kanyang nen, at gumawa siya ng isang kontrata. Na ang napakalakas na kapangyarihan na kanyang nakuha, ay tanggapin ng kanyang katawan. At sa kanyang ginawang pagbabawal, nagtagumpay siya na makontrol ang kanyang nakuhang kapangyarihan. Ngunit sa sobrang lakas nito, naapektuhan ang kanyang panglabas na postura. Kung saan ang kanyang kabataan ay napalitan ng biglaang pagtanda, dahil sa pinagbabawal at umaapaw na kapangyarihan. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!